One of the most sensitive topic ay yung marital. Sa napakarami pong nagchat-chat po sa akin patungkol dito at nagigilid sila anong dapat nilang gawin kasi gusto na nilang ayusin yung relasyon nila kasi nga lang hiwalay na sila at hindi na sila makabalik dun sa mga dati nilang mga asawa na kasi nga may sarili na ring mga kinakasama at may mga anak na rin. I'm Pastor Gab Bueno, full-time pastor and 8 years married na rin. Hindi mahalaga kung ano yung ipunyo ko dito kasi kailangan dito nakaangkla sa salita ng Diyos ang bawat bibitawan nating salita dahil very crucial po ito doon sa mga ganito po ang pinagdadaanan. Mahalaga pa rin po mag-consult tayo doon sa mga spiritual leader na naka-align biblical. Number 1 na tanong, paano kung merong parehong past marriage at gustong ayusin kaso hindi na pwede kasi nga may anak na, may kinakasama na at hindi pwedeng iwanan yung mga anak nila kasi abandonment yon. Ang gulo, di ba? Pero ang sabi ng 1 Corinthians, each person should remain in the situation they were in when God called them. Ibig sabihin po nito, kung sino yung kasalukuyan mong kinakasama nung nakakilala ka sa Panginoon, ay hindi mo basta-basta pwedeng abandonahin. Kasi sabi ng Bible, mag-iiwan to ng kaguluhan. Hindi dapat iwanan ang kasalukuyang pamilya. Malinaw ang sinasabi ng Bible, ang calling natin, dalhin natin yung pamilya natin sa Panginoon. Kailangan makakilala sila sa Diyos. Now, maraming mga spiritual leader po dyan na magko-comment, hindi natin dapat abandonahin yung kasalukuyan nating family. Kasi ayaw ng Diyos niyan. Ito ang calling. Kailangan nating mailapit yung kasalukuyan nating pamilya. Remember, redemption ang kasagutan ng Panginoon sa kahit anong sitwasyon. Hindi abandonment. Generally speaking yan, pero iba pa rin mga kapatid kung ano pa yung mga problema doon sa mga issues na kinakaharap ng bawat may asawa at may anak. Pangalawang tanong, paano pastor kung parehas Kristiyano o isa lang yung Kristiyano at gusto nang hiwalayan yung asawa kasi involved dito yung abuse at harassment sa babae, sa lalaki o kaya naman sa kanilang mga anak. Romans chapter 7 verse 2. A married woman bound to her husband as long as he live. Ang design ng marriage, lifetime covenant. Hindi agad hiwalayan dahil may restoration pa ang sabi ng Romans chapter 13. Pero kung involved na dito yung pang-aabuso at may panganib na, hindi sinabi ng Bible na mag-stay ka doon sa harm, kundi may boundaries. Dito papasok po yung mga legal. Lalo na yung sinasabi na psychological incapacity, may legal protection. Spiritually speaking, kailangan po dito ng counsel, guidance, at matinding prayer pagdating sa ganitong issues. Hindi lahat ng problema po sa relasyon ay hiwalayan ng sagot. Pangatlo, ito po ay payo ko doon sa mga papasok po sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay hindi laro. Ito po ay seryosong bagay. Ito ay covenant kasi hindi lang ikaw na lalaki at babae. Kasama po dito ang Panginoon kasi ang Panginoon po ang nag-create ng marriage. Hindi dapat nakabase sa feelings po natin kasi ang marriage is covenant and commitment. Yan po ay design ng Panginoon. Maging isa ang dalawa para ma-fulfill ng bawat may asawa po ang kalooban ng Panginoon. Madala ang buong pamilya sa paanan ng Panginoon. Kaya po malinaw na pag-atake ng kaaway ang meron sa pamilya na sira. Ang prayer ko po sa inyo ay patuloy na ma-restore ng Panginoon yan hanggat maaari pa. Hindi pa tapos ang Panginoon sa pamilya mo. Remember, ang marriage ay hindi lang para sa atin, kundi ito ay galing sa Panginoon. Kaya be filled with the Holy Spirit kung tayo po ay hindi pa pumapasok sa bagay na ito. Mahalaga po, ang sentro ng pagmamahala natin ay Panginoon, the love of God, not lust of the flesh.